Boss, mga boss, ang isa sa assurance sa atin na magkakaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao ay itong Bangsamoro Law. Kaya naman ngayong umaga, isa sa mapag-uusapan natin itong Second Islam and Democracy Forum 2014. Kaya makakasama natin ang presidente ng Philippine Center for Islam and Democracy, si Ms. Amina Rasul. Assalamualaikum. Alaikum assalam at magandang umaga, at sa mga boss natin magandang umaga. Okay. Ma'am, so firstly, ano ba itong Second Islam Democracy Forum? Kami kasi sa Philippine Center for Islam and Democracy, kapitbahay nyo kami, dyan lang kami sa UP. Okay. Matagal na naming nakikita na napakalaki ng misunderstanding between the majority and the minority. Kaya ang ginagawa namin, nagle-lecture kami sa mga universities. At nakikita namin talaga malaki ang pagbabago sa opinion ng mga guro at ng mga kabataan kung marinig lang nila at magkaroon ng open discussion tungkol doon sa mga issue. Okay. Dahil alam mo naman dito sa atin, ang nakikita normally kung ano yung nasa front page at hindi na masyadong malalim ang pag-uusap. Kaya sinimulan namin ito. But this year, nakita namin, kailangan merong specialized program na ang tinatarget mo naman yung mga policy makers, yung mga program implementors, at kailangan yung talagang tunay na expert ang nagsasalita. Kaya nagkaroon kami ng Islam and Democracy Forum. Etong second forum, partner namin ang Commission on Human Rights. Doon namin ginawa kahapon sa opisina, sa CHR mismo, dahil ang keynote speaker namin, si Chairperson Eta Rosales. At yung naging venue na rin yun, okasyon yun, para i-launch itong librong ginawa ng CHR at ng PCID. Okay, so mga boss, ito hawak ko ngayon, the ALIMAT module, Human Rights-Based Approach to Community Empowerment. And gaya nga na nabanggit nyo, ma'am, kasama natin ang CHR dito. So ba't ba, ma'am, kailangan meron diin sa human rights sa approach na to, especially in this book? Unang-una, napakaraming mga concerns, no? Worried ang iba't ibang sektor na pag nagkaroon ng Bangsamoro Law at to replace the Autonomous Region of Muslim Mindanao, na baka yung mga basic rights ng kababaihan, ng indigenous peoples, ng mga non-Muslims, baka itong mga rights neto matabunan o kaya maging endangered. Okay. Ang kailangan malaman natin, ang Bangsamoro Basic Law has to conform to the Constitution and the national law. Dahil ang Bangsamoro is kasama pa rin yan sa Pilipinas. Kaya yung protection ng human rights natin, guaranteed yan. It has to be guaranteed because our Constitution guarantees the rights of all the citizens. Itong libro na ginawa namin with the Commission on Human Rights, produkto ito ng 2 taong partnership namin na ang tinitingnan naman namin, paano ba natin maipaparating ang tungkol sa basic human rights doon sa mga communities, especially yung mahirap nating mapuntahan. Ang sagot dyan, sa bawat community, may madrasa, yung Islamic school. Maaari ba ang mga madrasa, yung mga nagtuturo sa madrasa, lalong-lalo na itong mga kababaihan nagtuturo sa madrasa, baka naman pwede silang magturo tungkol sa basic human rights pagkatapos nilang magturo ng relihiyon at ng Arabic. So para incorporated na agad, ma'am? In a way, it's not incorporated. Community outreach na nila ito. Yung para bang extracurricular activity. So 2 taon kaming nagtrabaho, ang mga kasama namin dyan, itong grupo ng kababaihan na nagtuturo sa madrasa, ang pangalan nila Nurussalam. At after 2 years, isinulat na yung training manual. Kaya ang nakakaakit dito, tinitingnan din kung ano ang sinasabi ng Quran tungkol dun sa mga issues. So pinagsasama namin yung explanation tungkol sa rights at meron ding explanation na makukuha mo mula sa relihiyon. Alright. Ma'am, ano tong ALIMAT? Yung ALIMAT na yan, yan yung mga babae na ang counterpart ng ulama. Yung ulama, ito yung mga religious scholars namin na nag-aral talaga sa Islamic school. Karamihan sa kanila, galing pa yan sa
Cairo, doon sa Al-Azhar University, may mga nag-aral sa Pakistan, Malaysia, Indonesia, may mga babae din na nag-aral abroad at talagang hasang-hasa sila doon sa relihiyon. Sila ang mga tinatawag naming alimat. Okay, so talaga nakikita natin, ma'am, na yung mga kababaihan na Muslim, talaga empowered din sila pagdating dito sa pagpapalaganap lalo na ng human rights. Yun ang kailangan nilang malaman, na hindi tama yung sinasabi nung iba na hindi familiar sa relihiyon namin na ang mga kababaihan walang karapatan under Islam. So dito makikita nila na ang karapatan ng lahat, kay lalaki, babae, Muslim, Kristiyano, lahat yan may karapatan under our religion. Okay. Ma'am, itong forum ninyo, kailan po gaganapin at saan? Ginawa yan kahapon. Kahapon, so kahapon, CHR. nag-launch na kami with Chair Chair Rosales. Okay. That's the second Islam and Democracy Forum. Okay. Napakaganda nga nung speech, yung keynote speech ni Chair Eta, dahil doon niya yung nilabas talaga sa even the issues about the Bangsamoro. Tsaka yung mga worries ng mga tao na yan hindi dapat talaga maging concern dahil protektado nga ang human rights under the Constitution. Okay. Ma'am, one of the highlights of the forum ay yung pag-uusap nga dun sa Bangsamoro. Dahil syempre inaantay na lang natin na aksyonan na ng Kongreso itong Bangsamoro Law. So ma'am, ngayon medyo may delays pero ina-assure naman ng palasyo na hindi ito bubuo ng tensyon at inaasahan na mabubuo pa rin yung plebisito kahit na 2015 pa raw maipasa itong Bangsamoro. So ma'am, sa inyo, from your perspective, ano ba yung hamon or yung mga challenges nyo na gusto nyong ipaharap sa Kongreso para maipasa na itong batas na to? Assuming tama nga na magkakaroon na sila ng draft na katanggap-tanggap dun sa dalawang partido, gobyerno at ang MILF, ang target daw August 18. Assuming mailabas na nga itong draft at maibigay sa Kongreso ng August 18, sa totoo lang, ang sikip ng panahon kasi the fastest siguro na magkaroon ng legislative processing dahil dalawang houses yun, Senado at Kongreso. The fastest siguro, 6 months. 6 months. So kung 6 months sasabihin mo, first quarter yan 2015. Mae-enact. Alam mo naman dito sa atin, first quarter ng 2015, nagigirian na para sa eleksyon ng mga tao. Until 2016 naman. Exactly. So we hope na itong pagpasa ng Bangsamoro Basic Law, hindi ma-hostage ng mga nag-uumpugang political forces who will want to already focus on the 2016 election. Huwag sana. Kasi ma'am, sobrang genuine na hangarin itong Bangsamoro Law, pang matagalang kapayapaan sa Mindanao. So, sa tingin nyo ma'am, paano ba mako-consider na priority bill dapat itong Bangsamoro Law para sa Kongreso? Well, unang-una, the President has already said na priority legislation neto. Pero the other more important reason is the fact na ang Mindanao ngayon is our major source of agricultural products and is a major venue for tourism. If you do not have peace in Mindanao, medyo talagang mahihirapan ka ng full production and the full development of our tourism potentials and our yung mga natural resources. Kasi yung mga mina nandoon sa atin. If you have peace in Mindanao, mawawala ngayon isang major concern for big business, which is security. Tapos isipin mo rin, ang Autonomous Region of Muslim Mindanao, kahit na conflict affected, we are the #1 source of exports of seaweeds. We are a major source for coffee, for bananas. Imagine if we had a permanent and a lasting peace, kung magkano ang maiko-contribute nitong rehiyon neto sa national economy. Alright. So sana nga talagang aksyonan na ng Kongreso itong Bangsamoro Law para siyempre maipatupad na siya agad at ma-realize na natin yung fullest potentials ng Bangsamoro dyan sa Mindanao. Ma'am, maraming salamat po sa inyong panahon. Muli mga boss, kasama natin ang Presidente ng Philippine Center for Islam and Democracy, si Ms. Amina Rasu. Thank you so much. Maraming salamat.